Baras! Baras Rizal! Baras! Magigay tayo lahat! Magingay para kayo! Magingay para kayo! Magingay para kayo! Para kay Rafia! Rafia! Raffian nga pala para sa di pa kilala. Yo, what's up? What's good? What's poppin'? O nga pala si Raffian at andito na naman kayo sa aking YouTube channel. Yeah. Yun, maraming salamat syempre sa pagbisita ulit dito sa aking channel, sa paikitambay at sa paikisama sa aking trip. Yun, hanggat may pagkakataon, mag-upload ako ng mga videos para na din mas masundan ko yung nangyayari, especially ngayon dito sa Langit Lupa Tournament. Tas yun, dadating pa yung isang event ng Flip Top na pinamagatang Right of Way na kung saan bibigyang pagkakataon yung mga bago na makakapasok sa process of elimination, tsaka syempre yung mga natitirang laban pa para sa Langit Lupa Tournament. Kaya supportahan nyo yun. May 23 and 24 ata yun kung di ako nagkakamali. Pero yun, wag na natin patagalin pa. Para sa episode 91 ng Raf Said, panoodin natin ang laban ni Sizik tsaka ni Ivar. Yeah. Yung ito yung ilan sa mga laban Flip na Top Great napanood Assault ko 17, nandito pa rin Match Point live. Sports Bar, Mandaluyong, pang anim na laban na natin ngayong gabi. Shoutout sa lahat ng mga kasama online. Flip Top, magigay para sa parating nating laban. Langit Lupa Tournament Battle ang parating. 16 na liga mula sa Luzon, Visayas, Mindanao nagre-represent dito. Shoutout syempre sa lahat ng mga represent collab natin. 7-4 Ulap, Linya Linya, Black Manila, Hype Beat, Crown Manila, High Minds, Real Jokes. At bagong disenyo nga pala mula sa Linya Linya, represent collab yan. Silipin nyo sa website nila. At sa kanan ko, galing pang Cordoba, para sa inyo, representing Rapolo Battle League, magyay tayo lahat para kay Ivar. Tagakay Sprout Rapolo. Yes. At sa kaliwa naman, Montalban represent para sa inyo, representing Floodway Rap Battle League. Magyay tayo lahat para kay Sisik. Ay, nakalang iya. Pwede daw ako malas sa ngayon. Bakit dalay bad? Pwede naman ang lumabas sa kahon. Si Triangulo, FRBL. Yun, syempre shoutouts din sa Black Manila, sa Crown Manila, tapos sa lahat ng collabs ng Flip Top, sa Linya Linya, sa lahat ng sumusuporta sa Flip Top. Supportahan nyo yung mga merch na meron yung Flip Top collabs o kung anumang mga brands na naka sponsor sa Flip Top. At yun, supportahan nyo din yung music at iba't ibang hassle na mga MC sa loob at sa labas ng Flip Top. Yun, supportahan nyo lang lahat ng mga ginagawa nila. Isang magandang tulong yun para mas ganahan silang gawin yung ginagawa nila at para matulungan din sila na yun, guminawa yung buhay kahit papaano sa battle rap. Kaya yun, pero wag na natin patagalin, let's fucking get it. At yun, sabi ko nga napanood ko to ng live, pero syempre iba pa din pag yung mas na dadigest mo na yung mga banat. Kaya yun, let's go. Sa shoutouts John Leo ng Rapolo, shoutouts kay Paring Rhea ng FRBL. Tuloy-tuloy lang tayong lahat. Shoutouts kay At, Rhea ng manalo FRBL, na po ito si man. Ivar, pilili niya mauna si Sisik. Shoutouts Pakinggan sa natin, Rapolo. unang banat, tigdalawang minuto dapat. Sisik. Flood away! Laban sa Rapolo. Si Ivar pa napakilala. Umabot na ng Visayas mga tono at dala-dala na tirada kasi mula kay Ruping, diyan na tumama, nasundan pa ng uring hanggang Yolanda, mga bahay tinangay at nailata. Alam nyo nang mula noong baka ang pumapatay sa Bisaya. Magagaya ka sa vice-presidente. Kasi isa rin talagang bisakol na tunay ito. Ang pinagkaiba mo lang kay Sara Duterte, ikaw tatakbo para sa buhay mo. Kapag itong bakal lang humabol na sa taning. Burado yung Bisayang katauhan nyo, wala nang puno-puno ng saging. Kabaong na ang papasukan mo. Ito'y Di ba mga ano lang no, pabaong na ang papasuwa mo. Tsaka ang angas lang din nung sa simula niya yung mga pangalan nung bagyo. Tapos kinonekta niya sa baha. Tapos yun, yung syempre yung usong-usong pang-aasar nga
sa mga tropa natin sa Visayas, sa Mindanao, yung puno ng saging, di ba? Pero yun, ganda lang kung paano sinisimulan ni Sisik. Ito'y para sa pinadalang kampiyon ng Cebu. Habang si Sisik lang to tropa. Paano man nakalaban mo kung di nagse-Cebu? Mga mukhang member ng Rotonda. Pero siya yung merong titulo. Kaya sa Sik siya ang kokontra. Eh di saluhin mo lahat ng ubo nang mamatay kang may corona! Solid yun, man. Andito ka kasi- Nung live, kala ko talaga totoong parang nagka-problema si Sisik, parang inuubo talaga siya nung live. Tapos syempre FRBL yung sinusuportahan ko diyan, kaya parang tangina, parang delikado syempre unang round pa lang, tapos yun yung siya pa yung unang banat, so yung pwedeng posibleng maging impression sa kanya is pwede nang tulugan yung iba niyang linya pagka ganun niya sinimulan. Pero ang ganda kasi parang totoo yung ubo niya dito na tas biglang kukonekta pala dun sa Sik. Tapos yung sa live mas mukha siyang totoo, kaya ang lapit nun kung paano niya sinet, kasi ang haba nung ubo-ubo niya, tapos bumagsak pa rin dun sa Sik. Champion ka? Habang wala akong sinalihan na torneo sa labas, effortless na nakapasok. Habang kailangan pa patunayan para matawag na malakas. Kaya, chinek ko yung finals niya. Tignan ko lang sana kung may silbi yan. Reaksyon ko sa laban, oh. Fuck! Tangi na wala akong maintindihan. Purong Bisaya ang puta. Kaya alam ko na ang bobo sobra to. Battle pala yon. Kala ko nag-aaway yung lolo't lola ko. Kaya gusto ko na lang maging Amerikano. Tas kayo yung Arabo o ayokong tropa to. Walang gagawin niyang language barrier pag kayo pinagbobomba ko. Pero fuck US, tangina, fuck US. US imperialist number 1 terrorist. US imperialist number 1 terrorist. Gusto ko lang kayo maging aware sa mga bagay-bagay. Fuck US kasi muntik na mamatay yung OFW niyang nanay. Fuck US! Fuck US! At fuck Visayas at Mindanao na rin na nandirito, gago! O fuck imperialismo! Di ako tumatanggap ng dayo, tarantado! Yung mga gaya mo, sa kamao ko yan nahalik. Kung lumipad ka pa papunta dito, lumilipad ka rin babalik! Papabugbog kita sa mga Tagalog dyan, tanga! Oo, lahat sila dyan ay mananakit hanggang maging kamukha na ni Shernan dahil sa pasabong katawan niyan magbabatik. Ano? Malakas na nga ba talaga mga Bisaya sa panahong makabago? Sumasabay na? Eh si GL na nga lang malakas sa inyong kampo, puta waray pa, kaya sige. Kaya sige, laitin mo na mga Tagalog ng tad-tad, dapat umaray ha. Oo, itong Tagalog nagpapagpag kasi siya po ay patay na. Oo, itong Tagalog. Kaya sige, laitin mo na mga Tagalog ng tad-tad, dapat umaray ha. Oo, itong Tagalog nagpapagpag kasi siya po ay patay na. Yun, round 1 ni Sisik. Ang gandang panimula nun. Yun, nagustuhan ko yung aggression niya at saka yung confidence niya, 'di ba? Makikita mo na puta, hindi ako nandito para lang mag-perform. Nandito ako, nandyan siya na may sapat na enerhiya para ipakitang kaya niyang lamunin yung kalaban niya, at sobrang nakakabilib yung kumpiyansa niya na yun sa sarili. Tapos yun, samahan mo pa ng mga linya na bagay sa aggression niya. Ayun yung pagka pumunta ka ditong lumilipad kang pumunta dito, tapos lilipad ka din pabalik. Tapos yung sa US imperialist type shit na yung binomba yung muntikan na mamatay yung nanay na OFW. Tapos yung sa imperialismo, ayaw niya ng dayo. Ang angas nun, tsaka yung sa ender niya na Tagalog nagpapagpag kasi nga patay na, 'di ba? Syempre,
yun, yung nagpapagpag sa Maynila, yung kumakain ng mga buto-buto sa kung ano-anong restaurant, tapos yung pagpag, di ba, pagpatay na. Pero yun, ang ganda nung panimula ni Sisik, nakakatuwa yun. Alam mong may classic na labang parating, kaya pakinggan natin yung round 1 naman ni Ivar. Yeah. Ganyan mag-battle rap, Bisaya. Tangin na! Tangin na! Racist ka sa Bisaya! Taga-Muntalban ka pa naman, wag mo nga kaming nilalait. Di mo ba alam si Rizal nagmamahal ng iba't ibang lahi? Pagmamahal lang, tol. Ha? Grabe, racist na racist. Lakas ng trippings, no? Wag mo akong nilalait na Bisaya, nasasaktan yung GF mo. Si Mami. Rebat pa lang, may tigas na. Pero yun, di ba, syempre, yung sa Rizal, iba't ibang lahi. Kasi, di ba, yun, daming ang naging chicks ni Rizal. Tapos yun, yung simpleng rebuttals lang na parang asaran na hindi namin kailangan, may aso na kami. Parang mga ganong type shit. Pero di ko alam kung totoo yun sa sinasabi niya na GF ni Sisik Bisaya. Pero ang gandang rebat nun kasi parang katumbas yun nung ayaw namin magpa-laundry kasi di kami bati ng nanay mo. Di ba? Yung mga ganong banat. Pero lupit. Naka? Ha? Siya pala yung tumalo kay Uzarugami. Yung rapper na walang punchline, galawang pangsupot. Proud siya na tinalo niya yung damsa na kulot. Ito trivia, si Oza, ni-review yun ni Batas at nasa channel niya ang SOS. Punchline count kanyang sistema at alam natin yan, boss. Nagbibilang na ng punchline si Batas nung tinali na ay SOS. Galing mag-flow. Sige, bigyan kitang dos. Pero style clash kasi yon. Magkaibang estilo ang nilaban. Tamang pabor lang sa iyo ang dala mo na linyahan. Tamang pabor lang sa iyo ang dala mo na linyahan. Si Oza, malalibra. Tas ikaw pala isdaan, wag mong ipagyabang yung ikot sa magkaibang timbangan. Ha? Kasi siya si Sisik. SI number 7 ICK. Kinang ina, basura. Tang-inang pangalan yan, plate number ang puta. Ganda yun, di ba? Hindi ko alam kung may nakapagsabi na nung ganung banat kay Sisik. Pero kung wala pa, sobrang creative nun. Tapos, nakatago siya sa... Yun, di ba? Hindi mo alam na dun siya babagsak na pwedeng binibreakdown niya lang yung pangalan ni Sisik pero biglang magiging plate number ang puta, di ba? Kumaga, sobrang relatable kasi syempre lahat naman alam yung plaka tas inano niya SI7. Tanganan lupit nun, ang gandang pagkakaisip nun. Punchline na diretso na wala na masyadong buladas pero alam mong may tama talaga. Tangin ang pangalan niya, plate number ang puta, uy, LTO concept. Tas ito hinahype nyo. Boss, ganito na pala mga type mo, mga pangalan na may typo. Tapos metal pa yan, pero buhok pang K-pop. Grabing comedy. Genre daw metal, tas buhok, suki sa plastic surgery. Seryoso, ito sa akin tatapat. Ito sa akin tatapat na sa battle pa ang wak. Bagay nga sa'yo metal sa material mo na pang scrap habang sa akin balagbag, di mo ko kaya na mamain. Yang steel Bagay nga sa'yo metal sa material mo na pang scrap. Material mo na pang scrap habang sa akin balagbag, di mo ko kaya na mamain. Yang estilo mong dala sa nakaraan natin tahakin. Sa nakaraan natin tahakin, kung nagaganbas tong metal at sa bakal daw masalin, dalang bakal ko ay Glock at sa hip-hop to galing. Di ba metal, Glock, hip-hop daw. Yang pangalan mong may typo, sa akin butata pa. Matik bulagta ka, mga balang autocorrect na sa typo tumatama.
Kaya dapat, kaya Mga balang autocorrect na sa typo tumatama, di ba? correct na sa typo tumatama. Kaya Angas nun. dapat, kaya dapat kang mabahala. Ang ganda pati kasi kung paano niya, no, paano niya binuo. Siyempre, sinimulan niya dun sa sisik na comedy, tapos biglang dito na siya napunta sa typo, sa metal, na konekta niya yung Glock, tapos ngayon yung baril niya sa typo tumatama, di ba? Ngayon ka mafa 5-0. Ngayon ka mafa 5-0, itututok sa taas at wala ng pananay ko. Pagka bang dugo tatagas, sigurado na patay to. May pula dyang lalabas at ganyan kapag may typo. Kaya Crazy shit, man. lalabas at ganyan kapag may typo. Sigurado na tutok sa taas at wala ng pananay ko. Pagka bang dugo tatagas, sigurado na patay to. May pula dyang lalabas at ganyan kapag may typo. Kaya Di ba? Ang lapit din kasi pwedeng kumonekta din yung may pula na lalabas, kasi di ba syempre alam natin yung pula na lalabas yung dugo pagkabaril. Tapos pwede din siyang kumonekta sa may pula na lalabas ganyan pag merong typo, di ba, yung type o yung blood type, di ba? Pwede din siyang maging konekta doon kung gusto mo pa siyang palawakin. Kaya, ewan ko kung naisip nito pala ako na dito pala ako sa gilid. Yeah. Pero yun, ang lupit lang din kasi kung paano niya sinet lahat, tas sabay unti-unti siyang nabubuo bilang isang papalakas na punchline. Di ba alam mo yun, nagsimula lang siya sa patawan ng konti, tas paangat siya ng paangat. Pero kada parte ng setup na binubuo niya, merong suntok lahat, kaya hindi siya nagiging dragging. Kaya ang lupit. Solid. Kaya anong angles mo ngayon? Aasarin mo akong Bisaya? Sa gubat ako re-race back tarantado? Di lang kita dun ibabayas, i-RPG kita gago. Piste kaway klaro akong kontra mo pa. Unsay gamit man aning sik ako ang il sa Cordova o nagbisaya sa Tagalog. Ibang lingwahe. Pa-translate sa mga tropa. Aning sik ako ang il sa Cordova o nagbisaya sa Tagalog. Ibang lingwahe sa talata. Pero dito AJ Power ibang klaseng pang mamama. Kung di maintindihan pag mamakaawa, dapat Mandarin mahasa. Ibahin mo kaming Bisaya kahit naiintindihan kita, wala akong ipapakitang awa. Mama men, kasi di ba putang ina, saan ko nga basta parang may napanood on something na ganung movie, di ba? Kumbaga kahit gaano ka magmakaawa sa taong hindi ka naiintindihan. Halimbawa, may nakatutok na baril sa iyo, tapos yung babaril sa yung hitman, hindi naman siya kalengguwahe mo. Sabihin natin hindi siya Tagalog, tapos Tagalog lang yung alam mong lengguwahe. Kumbaga kahit gaano ka umiyak pag mamakaawa, pwede niyang isipin na umiiyak ka lang dahil nagmamakaawa ka, pero hindi niya alam yung sinasabi mo, kaya wala siyang pake kahit anong sabihin mo, di ba? Pero siya, sinasabi niya na kahit naiintindihan niya yung Tagalog, wala siyang pake, hindi siya magpapakita ng awa, di ba? Kasi dahil di natin sila naiintindihan yung lingwahe nila. Kaya ang lupit na konsepto. Papakitang awa! Mamamatay ka 7-6 pagkat di mo ako ka-level. Wala nang lupa-lupa, gago punta mo sa heaven. Pugot ulo, silid karton, what's in the box? Ayun, much better. Ako ngayon ang John Doe na magkakahon sa 7. Padyo! Yeah. Solid yun. Diba? Ayun, ang angas kasi balikan lang sila ng angas, diba? Si Sisik, meron din siyang parang pag-aangas sa round 3 niya. Sa ender niya sa round 1, tapos pinakita din ni Ivar na gago papalag to, kaya sobrang solid noon. Tapos yung sa 7 na linya, 'di ba? Kung hindi kayo pamilyar doon, merong movie si Brad Pitt tsaka si Morgan Freeman o si Denzel,
yung kasama niya doon o sino to? Si Samuel Jackson. Basta di ko na matandaan. Basta merong serial killer na serial killer na pumapatay tapos yung pagpatay niya nakabase sa 7 deadly sins. Kaya 7. Tapos nung etong laban na to, syempre hindi ko na matandaan kung anong date to. Parang nagsisimula na akong magsulat kay Goryo. Tapos basta nung sa laban namin ni Goryo, may angulo ko na Brad Pitt. Basta pag nilabas na lang yun. Tapos nung narinig ko yung 7 na linya ni Ivar, binura ko na siya dun sa drafts ko kasi posibleng maging kapareha siya. Basta parang brethren tapos pupugutin yung ulo. Basta something like that kasi yung sa asawa ni Brad Pitt doon. Pero kaya mahalaga din talagang manood talaga ng mga laban kasi ayun yung isa talaga sa mga problema ko din, yung hindi pa nanood ng laban. Kaya hindi ako updated sa mga nangyayari o sa mga nasasabi. Kaya pinipilit ko talagang mas maging aktibo pa sa panonood o mas ma-expose pa sa panonood. Pero sobrang angas nung round 1 ni Ivar. Kumbaga, sinimulan niya sa solid na mga rebuttals. Di mo alam kung pre-med yun kasi pwede niyang i-expect na lalaitin yung pagiging Bisaya niya. Pero napakasimple lang ng mga rebat niya pero lahat siya pasok 'di ba? Yung sa Bisaya, yung magagalit yung GF mo, tapos yung sa Rizal na simple lang. Sinimulan niya sa magandang rebuttal kaya na-set niya ng maayos yung tone na puta, parang syempre isipin ng mga tao, hindi naman lahat nung tao familiar sa kanya, alam lang na nasa galing siya sa Rapolo, di ba? Pero nung bumanod siya nung rebuttals, parang sapat na yun para maging dahilan para mas makinig sa kanya. At nakuha niya naman yung atensyon, lalo na nung paandar na ng paandar yung round niya. Kaya solid yun, yung sa bilib na bilib ako dun sa kung paano niya sinet yung sa typo, 'di ba? Yung sa scheme niya na yon na ganyan kapag may typo, tas yung sa Glock. Basta ang angas nun, ang solid nung round 1 niya. Kaya ang gandang laban ito. Kaya panoodin natin yung round 2 naman ni Sizik. C7 daw basa sa pangalan ko. Tas typo. Dun mo pa yung crowd in-engage. Boss, di ba nakalagay na yung pagbigkas sa page? Ibig sabihin, hindi ka naka-follow. Putya, tanggal ka na. Ang lala ng battle rap drama ngayon no? Tapos nasa amin ang hatred. Fuck! Biruin nyo, ang ganda ng poster. Lakas ng lineup. Tas comment, we want Apex back. Pangina. Sabihin yan. Legit yun, men, nung nakita ko yung poster nung Langit Lupa. Kumbaga, naawa ako sa mga contestant kasi tang-inang yan. We want Apex back yung naka-comment. Parang basta puro tungkol sa sugal issue, sa kung ano-ano mang mga issue na umaandar nun sa flip top. Tapos puro ganun yung comment, parang siguro ilang porsyento, parang mga nasa 5% lang ng comment yung good luck sa mga manok nila. Puro putang inang paghahanap kay Apex o kaya sa mga issue ng kung ano-ano sa flip top. Kaya nakakaawa yung mga bago nung in-upload yung poster. Ano ko niko kay Apex? Ano ko niko kay Apex? Tanga! Tinalo ka ni Ban. 3 years ago, isa na sa kilalang pangalan. Pero binadibag niyan si MP3. Pinagmamalaki pa ng sagaran. Ulol, kahit ipagmayabang mo pa karera mo nung 2023, akin lang yung tatawanan. Kasi bakit nandito ka pa rin kung sila ang iyong kasabayan? Di ba? Di ba?
Si MP, nakalaban ni Emzite, na alam nating kahanay ni Tipsy. Si Van, nakapag-semis na ng isa buhay kasi niluto si Cripply. Nasa peak na sila ng karir nila and I will spit that fully. Habang biggest achievement mo ngayon, tangay na maging flip-top rookie. Alam mo ba ang bakit kay Juan? Di ka kasi malakas. Di ka rin mahina. Anong ka sa tama lang, okay lang. Diyan ka na na-stuck sa lane mo rin habang si Sizik pataas, presyo ng premium diesel kerosene. Madali kang makalimutan, kaya may nararamdaman ka sa aming jealousy. Ngayon ka na nga lang maaalala, may nakasulat pa na in loving memory. Habang kalat mukha ako sa SOCMED, kahit sumalo ng hate dahil kupal to sa stage, sa pamimirata sa reels ng aking verses, maraming pumaldo na page. Kasi laging sobra binibigay ko sa mga tao. So you can feel my rage, basta di ako magbibigay ng sakto, gago, you can keep that change. Kahit tignan mo sa mapa tanga, malalaman mong ikaw ang beach here, taas Luzon, Minda, baba. Visayas destined maging mid-tier. Yung rehiyon nyo, puro katangahan. Di na mabubura ng rinsing. Dapat dito sa gitna, binubutasan. Parang sa bridge ka nagpa-piercing. At dyan sa butas, tusok lang ng tusok. Dyan sa mukha mo na bukbok. Parang mekanikong lubog. Kutkot lang ng kutkot. Di makukonsensya parang si lubog, kot-kot lang ng kot-kot. Kanikong lubog. Kutkot lang ng kutkot. Di makukonsensya parang si Judas. Buong pamilya niya lugmok. Makikita niyo tong tuktok na magkabutas. Parang nagmi na sa bundok. Di lamang tumulti para mapuri. Yan ang mali na suntok. Ito'y parang si Looney bago mahuli. Nabarami ng sundot. Sugatay palalim ng palalim. Naparami na sundo. At di lang sugatay. Ito'y parang si Looney bago mahuli. Nabarami ng sundot. Sugatay palalim ng palalim at di lang basta nabugbog. Pero di ako titigil dahil patalim ko ay di pa napupudpod. Pod. Bukod sa flood, ngayon sa blood ka naman ilulublob. At para mas nakaka-fuck, burat ko naman isusuksok. Dito sa aking greatest rap, kayong lahat malulungkot. Kaya comment, we want Apex back sa ginawa ko na tuldok. Damn! That's fucking crazy, man. Tangay ng makukonsider nyo kung mga bago yung mga hype na yan. Kung gaano kalulupit, di ba? Putang ina. Yun, tangay na lupit. Yung mga ganong scheme sa tingin ko isa siyang malaking sugal din no, kasi pwedeng hindi siya maging effective tapos pwede siyang tulugan o kaya lumabas siya na dragging pag hindi siya ganun kung hindi siya ganun ka-effective o yung mga nakapalaman mo is walang silbi. Kaya tignan mo yung mga niya, di ba, yung parang si Looney bago mahuli na padami ng sundot. Di ba? Yun, parang doon pa lang na siya pwede mo na siyang sabihin na punchline na agad siya. Pero dahil hindi pa yun yung pinakang katapusan ng scheme niya, lalong parang nagdadagdag siya ng lakas sa pwedeng posibleng maging punchline. Tapos yun, dahil sinimulan niya ng parang we want Apex back na napaka-simpleng totoo namang nangyari dun sa poster nila. Parang biglang nung kinallback niya pabalik, kaya pala niya binubutas yung ulo at yung sa gitna nung yun sa gitna, 'di ba, nung mukha dun sa piercing. Kasi siya pala yung gagawa nung tuldok, 'di ba? Pero ang angas kasi nung parang naging image rate tsaka kung paano niya dinideliver no. Kumbaga parang pine-perform niya yun hindi para syempre gusto niya makuha yung reaction ng crowd, pero parang pine-perform niya yun bilang as a performance na hindi lang pang battle rap, kumbaga parang pang pang teatro type shit yung mga ganong galaw. Kaya ang angas, solid yung parte na yun na ginawa ni
ni Sisik, kaya sobrang nakakabilib. Tapos yun, syempre nandun pa rin yung mga yung angas kung paano niya dalhin yung sarili niya sa simula ng round. Pero sa tingin ko yung pinakang highlight nung round 2 niya is yung scheme na yun, kaya sobrang solid noon. Pakinggan natin yung round 2 naman ni Ivar. Yo! Hindi ko kasabayan si MP3. Gago ka ba? Ako yung batang kumakantot ng baklang matanda. Ayun, diba? Ayun yung mga rebalance na alam mong rebalance talaga, kaya sunubit. Utang ina mo. Kaya pagkatapos kitang patayin, wag nang feeling ka. Anong bring back Apex isisigaw nila, bring back Sisik na? Pisti ka. Yo, ito, freestyle panimula, pampainit mga pre. Kunin mo nga yung kulangot mo, nandi-distract kasi, ano game? Inang kulangot yan. Alam nyo paano bumarat ang si Sisik? Ganto. Parang mga ibong pinagbabaril ko sa Mindoro. Parang review ko sa let na kabulit. Parang bubong namin merong butas. Utang ina mo. Alam mo, Sisik, kung meron kang problema, pwede tayong mag-inuman. Tumawag ka sa akin man. Huwag mong i-bars yung buhay mo, pag-usapan natin yan. Tangina, may mangyari lang sa araw mo, may bars ka nang natatabi. Imbis na battle rap, subukan mong mag-diary. Paano yun? May ipuputok ako na parang titi kong mabisa. Kain ka sa akin parang na-efting longganisa. Sunog ka sa akin parang sindi kong sativa at sibak ka sa akin parang GF mo kanina. O diba may 4 bars na ako? Kaya dapat matuto ka. Mga barang kinatha sa'yo lang din napupunta. Kaya kapuna-puna kung bakit ka mauuna. Sige, sulat mo buhay mo, ako naman magbubura. Tunog mo tusto noon. Pero kung makapagya, tunog mo... Ba't nakakatawa yun? Tunog mo... Tunog mo tusto noon, tapos kung makapagyabang, kala mo ang taas ng ginaling, pinaka-improvement mo sa rap yung style ni Vitrom tinanim. Mula motus to Vitrom ay nakuhang ibahin. Pinalitan motus na tunog at ginawa niyang hinaeng. Wag mo nga akong linlangin. Huy, shit. Motus na tunog at ginawa niyang hinaeng. Wag mo nga akong linlangin. Huy, Shane Michael Cruz. Kung mangupal ka, akala mo kung sinong OG Mamakyo. Tas pangalan Shane, putang ina, tunog model ng shampoo. Anak ng puta ka, ambot, kupal-kupalan ka, bansot. Si Vitrom pa ginagaya mo, imukha kang walang kantot. Sa grupo mo pa lang, mga galawan na pang sketchy. Walang bago sa triangulong umaasta na edgy. Kasi kung kukunin style ni Vitrom, anong barang maaalay? Ang sagot dyan ay wala kasi dyan ka na nasanay. Battle mo sa Mighty ang pruweba nung may rules nang nakahanay na bawal mangupal magmura, gobyerno't pandadamay. Sumasabay kasi sa hype na kupal-kupalan mainormal. Sumasabay kasi sa hype na kupal-kupalan mainormal. Kaya nung may limitasyon kanyang sulat naging tumal. Ano yan, hindi ka na creative? Pag yan ay nahintuman, maging lyrical ka kasi muna bago maging kupal. Kaya laglag ka dun kay Tolit sa garang na itumba. Sawat na tisod pat wala nang naitugma. Parang pinagbawalan na magyosi. Yan ang aking naipuna nung may limitasyon sa Mighty wala nang naibuga. Pangungupal, tunog motos kung san-san umabot to. Ilang estilo pa kailangan para lang tumabuo. Pero merong di pa natanggal nung ako'y umanggulo. Patapos na round 2 ko, andyan pa rin kulangot mo. Yeah. Round 2 yun. Round 2 ni Ivar, yun, nandun pa rin yung angas niya, yung kulit, yung
yun, yung aggression, may mga magaganda pa rin siyang linya. Tapos yun, yung callback din na ginawa niya, parehas silang may callback na ginawa ni Sisik, pero sa tingin ko mas naging epektibo yung kay Sisik doon sa parte na yon. Tapos yun, yung round 2 niya, ang ganda din nung nasipat niya na angulo. Sa tingin ko mas magiging epektibo lang siya sana siguro kung mas nahimay niya pa ng konti, pero ang ganda nung silip niya doon sa yung mga ginagawa ni Sisik na mga linya. Kumbaga yun yung pang-araw-araw niya na buhay. Kumbaga imbis mag-battle rap, pag-usapan natin yan, no, kaya gumawa ka ng diary. Kumbaga, kung ikukumpara mo siya dun sa round 1 niya, parang yun yung ano niya, yung sa typo, yung nagsimula sa Glock. Yun yung pwede niya maging ganun kung mas lagyan niya pa sana siguro nung mas magandang ender yung konsepto niya na yon, o kung nalagyan niya pa ng mas malakas na haymaker, pwedeng maging ganun sana din kalakas yung sa round 2 niya. Kasi ang ganda na nung sipat niya na ito, yung mga linyang ginagamit mo. Tapos yung sa kumonekta doon kay Vitrum, isang magandang sipat ulit yun. Di naman natin masasabi na ginagaya ni Sisik yung estilo ni Vitrum. Pero kung paano niya kasi nilalatag yung argumento niya na ito, puro ka mura, puro ka pangungupal, tas nung naglaban ka sa Mighty na may rules, hindi mo pala kaya. Yun, ang ganda sana ng mga sipat niya. I mean, malakas naman yung kinalabasan ng round 2 niya. Pwede pa sanang maging mas malakas na resulta kung mas na ilatag niya pa ng mas maganda katulad nung sa round 1. Pero solido pa rin yung round 2 niya. Painggan naman natin yung round 3 ni Sisik. Huling banat, pahinga natin! Tangina! Sinibak niya daw GF ko. Eh di puki ng ina mo, Chong. Gago yung namwet sa'yo kanina, hindi siya. Gago ako yun. Hold on, bro! Anong boss? Gago, sinisibak ko naman talaga tong Bisaya eh. Tangina mo, anong boss? Gago. Kaya nga sick eh, kasi may AIDS. Uy. Joke lang. Oy, ma, joke lang yun, ma. Ang easy mo sa'yo. Uy. Joke lang. Naangiwi eh, no? Joke lang. Oy, ma, joke lang yun, ma. Pangatlong battle niya na to sa flip top. Tas nakasabay ko pa sa bracket, puta. All those flip top battles para lang tumungtong sa langit lupa. Tryouts na naman. Tangina, napakapangit ng naratibo, napakapangit pa ng head start. Pangatlong tryouts mo na dito, mas malala ka pa kay Denmark. Gago, dalawa lang yun, pre. Nag-champion pa. De, pero legit. Y'all can do the fact checks, makikita nyo sa channel mukha ng putang inang to. Pero di pa rin regular dahil sa lapses, meaning napakawak mo. Kaya ikaw yung maling desisyon ni Are ko kung di mo natanto. Kasi lahat deserve ng second chances. Pero kabubuhan na pagpangatlo. Pasok ka sa batch 2024, 25, pati 26. Mga ilan pa na salta. Inangkin mo na lahat ng taon, tangina magtira ka naman niya. Kahit birthday ko lang. Please na. Bigay mo na sa akin bilang regalo. Ibigay mo na sa akin yung Mayo, tas bibigyan rin kita ngayong Marso ng masot. Palakol ni Sisik at ang dadamhin niya ni takot. Hampasin at las na sinigilit, tangina nakakakilabot. Nararapat ka lang ilagay sa bingit at katawan na ibalot. Kasi para kang burat ng rapist, pinipilit ka na lang na ipasok. Nino? Eh dinanduling ng organizer na si Jan Leo. Oo, yan yung niluluhuran niya na santo. Kakatsupa mo sa kanya, tumirik mata, imbis na pataas, paganto.
Tangin na duling na tanga pa mag-announce ng champion. Bay na bay pa siya mag-spit ng name, JL versus Vitrum. Tapos na yung laban ng ahon. Sumisigaw pa siya ng flip-top game! Tangin na lala ng breed nyo no? Yung intro ginagawang outro. Dapat pagkakaltoan to. Pwes gagayahin ko siya pare kahit wala ng command nyo dahil ang panimula ko dito sa liga ay ang katapusan mo. Pupugutan ko si Jan Leo, wakwak leeg. Nang hindi lumalagpas ang uso, sabay papalamon ko sa iyong bibig. Total sanay ka ng may sinasalpak na ulo. Papatayin ko kayong dalawa ng may-ari. At aking tinitiyak na matuto. Hanggang sa pagkamalan mo ko nakalahi, ngayong meron akong sinisibak na puno. Kaya sa turna... Yun, di ba? Yun, si John Leo bilang leader. Tapos yun, subukan ng balikan kasi baka makalimutan ko sa katapusan ng round niya. Yun, yung sa... Kumbaga parang ginagaya niya si John Leo yung panimula niya, yun yung katapusan ni Ivar, solid. Gamit na to, tanggal ka na. Just like the next line of Arix Pucha. At sa aking outro, balik tayo sa intro. Nung sinabi ko yung aanggel ko na pangatlong battle mo na to sa flip top, tas nakasabay ko pa sa bracket puta. Eh di malas mo, pang-apat mong laban, hindi mangyayari sa langit lupa. Tangina, pinatay ko na tong Rapolo. Ano, Jabo? Tara? Ano? Jabo, ulol kahit sino pagbubuntungan ko dahil para manalo tong bata sa langit lupa. Katawan nyo ang tutungtungan ko! Time, Bisaya. Yeah. Round 3 ni Sisik yun. Isang magandang pagsipat na naman ng Angulo yung ginawa niyang pangatlong sali na daw ni Ivar pangatlong battle na daw ni Ivar sa flip top, tapos kasabayan pa rin niya. Ang ganda din ng sipat niya na yun kung paano niya nilalatag. Sa tingin ko lang na katulad nung sa round 2 ni Ivar, nabitin lang nung kung paano niya isasarado yung konsepto na yun, kung paano niya mas lalagyan ng magandang diin pa sa dulo. Pero ang lupit din na nasipat ng Angulo, kaya ang ganda. Tapos yung round 3 niya sa kabuuan, yun, na-maintain niya naman yung aggression, yung lakas, yung gigil, tsaka yung angas, yung pangungupal na sinasabi niya. Kaya ang maganda at solid pa rin yung pinaita ni Sisik. Painggan natin yung round 3 naman ni Ivar. Jabo, wak yun. Uling banat, pahinga natin! Jabo, putang ina, wak yun eh. Sobrang lakas ng FRBL. Ang movement maganda. Mula production hanggang battle, solid kamangha. Kaya saludo, Ryan at Oding talaga. Basta wag na kayong mag-rap, kayo ay offbeat sa kanta, putang ina. Hindi, tangin na, supportahan nyo Riding in Tandem, tsaka Tres Diablos. Mga malulupit na mga rappers yun, Riding in Tandem, tsaka yun, Tres Diablos. Painggan nyo, mga music nila, isa sa mga alamat na din talaga yung dito sa Rizal. Kaya supportahan nyo nga. Tas proud na proud ka sa liga nyo na mukhang tanga ano? Mga pasimuno nyo sa flood di marunong sumabay sa flow, bakit? Sino bang kampiyon sa FRBL? Si Rafian na nag-iibat adan? Yung Treb sobrang bano, walang may pakialam. Tas may Vicenting malangis. Feelings... Maganda pa naman si Bis sa likod eh. Tas may Vicenting malangis. Feeling smuggler banatan. At Dave Denver na proud nire-review ni Looney kahit nire-review din si Badang. Ang lupit nung flip na yun eh, na parang putang ina, oo nga, no, di ba? Parang pwede mo isipin na, oo nga, no, di ba? Kasi kung proud siya na gano'n, eh, nire-review din niya si Badang. Ang lupit tangina na ng ideya na sinasabi ni Ivar na pwede mong isipin na, oo nga, no? Oh,
Nakalimutan ba ang Lord at Diyos? Huwag nyo nang hanapin tang ina. Malamang alam na yan, di ba, na pang pito ang kaharap at ito'y pagpapahinga. Kaya wag kang magbida. Yang inaasam mong titulo ay pangwak sa ibang gulang. Laging laglag ka nga sa one-up, walang tira, tila kulang. Kaya aking pinakita, sobrang basic nila rulang. Yung mga kampyong di mo abot ay sa akin pa inabutan. Kaya wag kang magyabang sa FRBL na sa langit lupa ka naka-line up. Lumubuulo sa kanilang bahay, di pa nga nakuha niya yung one-up. Gago, di ka pa pangwasak. Kung ba't ako nandito, tanungin mo mga Cebuano, ba't ako ang tumapat? Kampyonato sa Rapolo, Bisaya Battles tumatak. Ginawa akong pandayo, dat alam mo sapagkat kung usapang ambag sa lamesa, ako pa mismo lumapag. Ikaw, Istira? Ikaw, anong ambag mo sa floodway para i-represent at ilahad? Battle nyo ni Oza, ticket mo at sa rap lines yun ginanap. Kasi kung meron kang ambag, sige magsabi ka naman. Di nga nakuha kampyonato at walang classic labanan. Kaya kung bakit ka andyan, ay pinasali ka na lang, katakataka inabot mo parang nag-college na badang. Ano? Utang ina ka? Rapolo versus Floodway, tsak may dadanak na dugo. Nagpaulan ako sa Rapolo kaya may flood na nabuo. Ngayong ang init na muo ay makikitil ang puta. May ililibing total ang flood ay babalik din yan sa lupa. Mamamatay ng kusa, wala ka pang silbig. Kampyon ng Rapolo kaharap mo at aking ipapaintindi. Binigyan ako ng hindi champion, di yan insultong matindi. Gusto ni boss na ipakita gano kalayo ang agwat ng mga kampyon sa hindi. Ha? Kaya ba't mananalo tong sisik? Kung di nga kayang humigit at wag nagmagpumilit, mabuti pa kulangot mo maski pa paano dumikit. Balik na lang sa devil at sa metal magpaka-hardcore. Iba ang gusto kong matesting, makapalitan ng line stall. Sunod sa bracket na ba champion? Yung sa motos ina idol. Maliit na parte lang tong metal, ngayon yung ilabas ang cyborg. Yun, ganun, mag-call out, putang ina ka. So, di ba, maliit na parte lang tong metal, ilabas nyo yung cyborg. Tsak na kitil ang aabutan, ay Varda Boneless man to gago, ako'y tinik sa lalamunan. Time. Solid na Episode 17. na laban katulad nga ni boss, di ba? Sabi niya, judges, good Ivan luck. versus Sisik. Mag-iis pang best para sa battle yun. Grabe sila pareho. Napaka-solid nun. Ang boto ng Orado, 5-0, advancing sa Langit Lupa Tournament. Magigay tayo lahat para kay Sisik. Yeah. FRBL, man. Pero, yun, saludo kay Ivar, man. Tangina, sobrang lupit, sobrang ganda ng pinakita niya. Kung di nyo kilala si Ivar, isa to sa magandang battle na pwede nyong simulan kasi para to sa inyo kasi 'di ba may mga karamihan ng battles niya Bisaya di natin masyadong maintindihan pero ito yung isa sa mga pwede maging dahilan o ito sapat na dahilan na to para panoodin nyo yung mga susunod niya pang laban kasi panigurado ako bibigyan ni boss pa to ng mga laban na kalaban niya mga Tagalog kaya sobrang saludo at saludo din sa kanya sa adjustment na ginawa niya kasi nga yun katulad ng mga bumabattle na sanay sa ibang lingwahe sa ibang dialekto katulad nila Didel nila GL di ba o kaya yung sino mang mga MCs pa na galing sa Visayas o Mindanao na hindi naman original na lingwahe yung Tagalog tas nakakapag-speak sila ng ganito kaangas men tangina sobrang saludo sa kanila kasi tangina kung tayo gagawa o tayo yung susubok na gawin yung lingwahe nila at dun bumatel po tangina baka wala tayong magawa hindi pa tayo nakakasimula ng first round choke na agad kaya saludo kay Ivar at sa lahat ng mga tropang
kailangan pa mag-adjust para mapasaya lang tayo at mabigyan tayo ng magagandang laban. Respetuhin natin at bigyan sila ng bulaklak para mas magtuloy-tuloy pa sila. Pero yun, solid yung palitan nila. Sa tingin ko, sobrang lakas ng round 1 nila pareha. Sa tingin ko kung may isa na yung round 1 niya nilagay niya sa round 3, pwedeng maging sapat na dahilan yon para matalo yung kalaban niya, parang ganon. Kasi yung round 1 nila pareha, sobrang lakas nilang sinimulan. Kung halimbawa si Ivar, nilagay niya yung round 1 niya sa round 3 niya, pwedeng manalo si Ivar dito. Tapos si Sisik, kung ganun yung ginawa niya, nilagay niya sa round 3 niya yung round 1 niya, pwede mong sabihin na body bag sa kanya si Ivar. Pero sobrang solid na laban either way. Sa tingin ko, sulit na sulit yung panonood. At yun, abangan nyo si Ivar. Sa tingin ko, madami pa siyang makukuhang mga laban sa susunod. Especially may parating na gubat. Sa tingin ko, mag-aalaban siya doon. Tapos ewan ko, hindi ako matchmaker. Pero sa tingin ko lang, syempre, logistics. Pero yun, kay Sisik, supportan nyo si Sisik sa parating na May 24 ata o 23, kung ano man silang day. Supportan nyo laban nila ni Jabo, isang mahusay din na MC. Kaya ayun, katulad ng sinasabi ko sa naunang sa 3 videos na ginawa ko ng reaction video nitong nakaraan, sa tingin ko, kung hindi nyo pa binibigyan ng pagkakataon o ng screen time yung mga bago, ito yung mga laban na pwede nyong panoorin para sabihin, damn, tangina, missing out, bro. Kaya pagdating sa pagsigat na sila lahat, ba't ngayon ko lang siya pinapanood, di ba? Kaya yun, supportahan nyo yung mga bago. Kung may mga hindi ako naintindihan o sa tingin nyo lumipad dahil nag-enjoy ako masyado sa laban, comment nyo lang dyan. Yung Bisaya na banat ni Ivar, comment nyo dyan. Tapos may mga nagpapa-shoutout, comment nyo dyan. At yun, maraming salamat. Kita-its tayo sa Right of Way at sa mga susunod pang video. Kung nga pala si Raf yan at ito ang Raf said, I'm out, bro.